Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa, dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, MMDA, pinag-iingat ang publiko laban sa scammers na nagpapadala ng notification kaugnay ng NCAP violations. Halos piso kada litrong rollback sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na. AFP, nakipag-ugnayan sa New Zealand para sa pagpapaigting ng seguridad sa pambansang militar. Magna Carta for Barangays Act, inihain ni Senator Bongo. Kauna-unahang Elite Pole Vault Tournament sa Pilipinas, gaganapin sa September. Russian Minister, umano'y nagpakamatay oras matapos sisantihin ni Putin. Patas sa pantay na balita, komprehensibo ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Good news po sa mga motorista dahil magkakaroon ng halos pisong rollback sa kada litro sa presyo ng produktong petrolyo. Epektibo ngayong araw ng Martes ang rollback na 70 centavos kada litro ng gasolina, 10 centavos sa kada litro ng diesel at 80 centavos na bawas din sa kada litro ng kerosene. Resulta ang bahagyang tapya sa presyo ng langis na humuhupang tensyon sa Middle East kasunod ng ceasefire sa Israel at Iran. Inanunsyo naman ng Department of Health o DOH na nagsimula na ang operasyon ng one-day HIV confirmatory test result sa 168 rapid HIV diagnostic algorithm laboratories sa buong bansa. Kung kukumpara ito sa confirmatory test noong nakaraan na aabot ng 7 hanggang 3 linggo bago ang resulta, maaari nang malaman ang HIV status ng isang individual ngayon sa isang araw lamang. Itinatag ng DOH ang mga laboratoryong ito upang ma-diagnose at magamot ng maaga ang HIV sa buong rehiyon. Mariing pinag-iingat ng MMDA ang publiko hinggil sa mga notification of violation scam kaugnay ng NCAP. Naritong ulat. Nagbabala si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Roman Dodon Artes sa publiko na maging mapagmatsyag laban sa mga scammer na nagpapadala ng notification kaugnay ng No Contact Apprehension Policy o NCAP violations via email at text messages. Nananawagan po kami na maging mapanuri yung ating mga kababayan. May safeguards naman po. Again, MMDA_NCAP dapat yung nagpapadala ng notice. And secondly, dapat po walang number na nakalagay. Ang pahayag na ito ay kaugnay ng paglulunsad ng bagong feature na notification para sa violation sa programa. Bago pa man kasi ito, ay ilang insidente na ng scam ang naobserba na nagpapadala ng mga notification of violations. Kaya naman mariing paalala ng ahensya na huwag basta-bastang maniwala sa mga mensaheng matatanggap. Dagdag pa rito, paalala pa ni Artes na siguraduhing beripikahin kung lehitimo ang source na nagpadala ng mensahe. Samantala, tiniyak naman ni Artes na hindi kayang ikompromiso ng scammers ang detalye ng mensahe, bunsod ng special features ng notification sa pakikipagtulungan na rin ng ahensya sa telco companies. Special feature naman po yan, arrangement yan with the telco company. So yung scammers normally hindi kayang i-manipulate. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naglabas ng pahayag ang kampo ng bagong alkalde ng Makati City na si Nancy Binay
patungkol sa 8.96 billion settlement agreement ng dating administrasyon sa Makati Subway Project. Ang kasalukuyang lokal na pamahalaan ng Makati ay makikipag-ugnayan sa Singapore International Arbitration Center para ipasawalang bisa ang settlement agreement na ipinasok ng nakaraang administrasyon. Ayon kay City Legal Officer Ava Marie Ramel, ito ay isang legal na may depektong kasunduan at wala umanong pondo para dito. Anya, maaabala lang ang operasyon ng lungsod kung dapat magbayad ng naturang halaga. Kamakailan lang matatanda ang sinabi ni dating alkalde na makukuha ng Makati City ang full ownership sa naturang proyekto at may magagamit na pondo upang bayaran ito. Lumabas man ang Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Bising, ramdam pa rin ang habagat sa bansa. Makararanas ng maulap na panahon, kalat-kalat na pag-ulan at kulog sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Aklan, Sultan Kudarat at Babuyan Islands, bunsod ng hanging habagat. Susunod sa News Force. Magna Carta for Barangays Act, inihain ni Senator Bongo. DSWD naglunsad ng 20 pesos kada kilo ng bigas para sa WGP beneficiaries. DA pinangunahan ang modernisasyon ng Jensen Fishport. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.